So here we have first lesson sa emergency nursing responses to altered perfusion. So sa health history, dito sa health history, meron tayong mga presenting problems. So kasama din yung chest pain. Kapag may chest pain, itatanong natin yung onset and yung severity. Bale, magpapa-pain scale tayo. So, ano yung mga current medication na tinitake, kung may allergy ba siya, and iti-check natin yung general appearance ng patient. Very important din yung hemodynamic status, tulad ng heart rate and BP, pati yung rhythm. Kapag nag-stabilize na yung kondisyon ng patient, doon lang tayo pwedeng gumawa ng mas extensive na history. Meron tayong mga non-specific symptoms katulad ng shortness of breath, cough, dizziness, syncope or pag nahihimatay, headache, palpitations, weight loss or gain, anorexia, difficulty of sleeping. So, we have specific symptoms. So, yung chest pain, kailangan natin i-note yung character, yung quality, location, kung nagra-radiate ba, yung frequency, and kung associated ba to sa mga precipitating factors katulad ng kapag napagod or exertion, eating, excitement, and exercise. So, we have angina pectoris, MI, and valvular diseases. So, kapag angina pectoris, substernal or retrosternal siya. And nag-spread daw yung pain sa arm, sa neck, and sa jaw. Pain, arm, neck, jaw. And 5 to 15 minutes lang yung pain niya. Kadalasan siyang nangyayari related to exertion, emotion, eating, and kapag nilalamig. Ang binibigay sa kanya ay rest, nitroglycerin, and oxygen. Next naman we have is MI. MI yung kapag may kakulangan ng oxygen sa heart. So, ang pain dito is substernal or pain over precordium. And yung pain na to is nagra-radiate or nag-i-spread sa chest, sa shoulders, and sa hands. Less than 15 minutes to, and kadalasan siyang nangyayari spontaneously, pero pwede din siyang after ng unstable angina. So, ang ginigive sa kanya is morphine. So, nga pala, yung morphine, ginigive siya after ng nitroglyce. Kapag hindi na kaya ng nitroglyce, saka nagbibigay ng morphine. Yung pericarditis naman, sharp, severe substernal pain siya. Pwede mo siyang ma-feel din sa left side ng sternum mo. Meron ding pain sa epigastrium. At nagra-radiate yung pain sa neck, arms, and back. Ito, yung pain niya is intermittent. Sudden yung onset, so biglaan siya. And dahil sa yung pain, nag-i-increase siya with inspiration, swallowing, coughing, and rotation of the trunk. Ang ginagawa dito is pinapaupo ng upright, give ng pang-analgesia,
anti-inflammatory medications. So, yung analgesia para sa pain, yung anti-inflammatory is para sa itis or sa inflammation. Kapag pleuritic pain naman, since pleuritic, we can say na sa lungs to. Kaya yung pain is nafe-feel sa pleura and sa costal margins and upper abdomen. More than 30 minutes yung pain and nag-occur daw yung pain spontaneously. Lalong-lalo na nagkakaroon ng pain kapag humihinga since sa lungs nga siya. Ang ginagawa sa kanya is pinaparest, tinitreat yung underlying cause and yung sa bronchodilator since sa lungs nga to. Yung esophageal pain naman, pwedeng reasons niya is hiatal hernia, reflux esophagitis, or spasm. So, ang pain is substernal din and naproproject siya sa chest and sa shoulders. 5 to 60 minutes lang siya and ang ginagawa is recumbency, cold fluids, exercise, and nag-occur siya spontaneously. Since sa esophageal to or sa gastrointestinal tract, ang ginigive is food kasi baka parang inu-ulcer or nagkaka-GERD, antacid para nga sa GERD, nitroglyce para sa pain. Yung anxiety naman, sa chest lang yung pain. Hindi siya nagra-radiate sa kahit ano. Pwedeng mag-numb or mag-tingle yung hands and mouth. So, 2 to 3 minutes lang siya. And ang kadalasang triggers niya is stress, emotional, and tachypnea. So, ang gagawin dito is tatanggalin yung trigger and i-relax natin yung pasyente. So, here naman we have yung sa SOB or shortness of breath or dyspnea. Kailangan natin i-note yung kind, i-extend yung precipitating activities. Dapat natin malaman yon. And yung shortness of breath and dyspnea, nararanasan siya sa myocardial infarction, sa left ventricular failure, and sa heart failure. Yung orthopnea naman, yun naman yung nahihirapan huminga nang nakahiga yung client. So, dito, tatanong natin kung gaano kadaming unan ba yung kailangan nila kapag natutulog at kung nakakaranas ba sila ng PND or paroxysmal nocturnal dyspnea, kung saan nakakaranas yung pasyente ng paggising sa gabi dahil sa nahihirapan siya huminga. Yung fatigue naman, yun yung earliest symptom na associated with several cardiovascular disorders. So, fatigue yung unang-una nating mararamdaman kapag may tama na tayo sa cardiovascular. So, yung dizziness and syncope naman or loss of consciousness, nararanasan din. Meron ding vasovagal effect and cerebrovascular disorders, dysrhythmias, and postural hypotension. Yun yung mga bagay na pwede mag-cause ng dizziness and syncope. Yung palpitation naman, yun yung parang aware ka sa heartbeat mo and feeling mo nagfa-flutter siya. I-assess natin yung precipitating factors katulad ng anxiety, caffeine, nicotine, and stress. I-assess din natin yung patient na i-tap out yung rhythm na kung paano niya yun na-feel. Yung edema naman, yun yung abnormal accumulation ng fluid sa tissue. So, parang lumalabas yung fluid sa tissue kaya nag-i-stay sila sa labas ng cell. So, pwede itong maging unilateral or bilateral. Ino-note natin yung location and yung time of the day kung saan ito pinaka-apparent. Yung cyanosis naman, yun yung parang nagbo-bluish yung skin, dusky.
pwede itong mangyari peripheral and central. Kapag peripheral, syempre sa mga peripheries, sa fingers, sa toes. Kapag central naman, makikita natin siya sa mouth, sa tongue. Yung lifestyle naman, tatanong natin occupation, yung hobby, financial status, stressors, unusual life patterns, relaxation time, exercise, living conditions, kung nag-i-smoke ba, and yung sleeping habits nila. Sa use of medication, importante din na manote natin yung over-the-counter drugs na tinake, cardiac drugs, oral contraceptives, estrogen replacement therapy, and sa personality din, kung may type A personality ba sila, depressive manic disorders, and yung anxieties. So, sa nutrition, na-note yung dietary habits, calorie, cholesterol, salt intake, alcohol consumption. Sa past medical history, yung heart murmurs, yung renal failure, yung STDs, myocardial infarction, hypertension, cerebrovascular accidents, cardiovascular accidents, obesity, hyperlipidemia, varicose veins, claudication, and pregnancies. So, nga pala, yung word na claudication means cramping. And yung family history, kailangan natin i-notes yung heart diseases and yung mga risk factors katulad ng DM or diabetes mellitus, hypertension, and obesity. So, health perception and management. So, kailangan natin malaman yung ability ng patient na i-recognize yung mga cardiac symptoms na nangyayari sa sarili nila. And kung alam ba nila kung anong dapat gawin para magkaroon sila ng self-care management. Sa general appearance and cognition, we have physical exam na pala to. Sa general appearance and cognition, we have the level of distress, the level of consciousness, yung thought process nila. Kasi, doon natin malalaman kung nare-reach pa ba ng oxygen yung brain nila. And i-observe din natin sila for evidence of anxiety. So, pag nag-inspect tayo ng skin, nag-check tayo for pallor. Kapag sinabing pallor, yun yung namumutla. And so, meaning nun is nagkaroon ng decrease sa color ng skin dahil nga sa kakulangan ng oxyhemoglobin or oxygen sa dugo. So, yung pallor is kadalasang na-observe sa fingernails, sa lips, and sa oral mucosa. Yung mga patient na merong dark skin, ino-observe natin yon sa mga palms ng hands and sa soles ng feet. Yung peripheral cyanosis, yun nga yung nangyayari sa nails, sa skin of the nose, sa lips, and sa earlobes natin. And nagkakaroon ng decreased flow rate sa area na yon. So, normally, yung peripheral vasoconstriction, nangyayari siya sa cold environments and sa mga patient na merong anxiety and mga disease na katulad ng heart failure. So, yung central cyanosis naman, makikita natin siya sa tongue and sa buccal mucosa nga daw. So, dinedenotes neto or parang ito yung sign na merong serious cardiac disorders katulad ng pulmonary edema and congenital heart disease. Kung saan yung blood is hindi nagpapass through sa pulmonary circulation nang hindi na-oxygenate. So, ibig sabihin dumadaan lang sila sa lungs pero hindi sila na-oxygenate ng maayos. Yung santelasma naman, yun yung yellowish slightly raised plaques sa skin, commonly sa may nasal portion or sa one eyelid or both eyelids natin. And sign ito na meron tayong hypercholesterolemia or elevated cholesterol levels. Yung ecchymosis naman, kadalasan tong
nararanasan ng mga taong nagre-receive ng anticoagulant. Kasi, sa madaling salita, yung ecchymosis, para siyang pasa. So, makakaroon yung mga patient na excessive bruising, na sign ng prolonged clotting times, which is ma-measure natin through PT and PTT. And nangyayari yon kapag masyadong mataas yung dosage ng anticoagulant na tinitake nila. So, nag-check din tayo ng skin trigger na nangyayari sa dehydration and kapag matanda na yung pasyente, temperature and moistness ng skin. So, sa cardiogenic shock, ma-feel mo na yung skin is cold and clammy kasi nagkakaroon ng activation ng sympathetic nervous system stimulation na nagkukos ng vasoconstriction. So, during MI, nagkakaroon ng diaphoresis or masyadong nagpapawis yung pasyente natin. So, merong wounds, scars, and tissue surrounding the implanted devices. So, kapag may mga implanted devices yung patient, kailangan nating mag-check for wound, for scar, and for tissue na nakasurround doon. Para malaman natin kung nag-heal ba ng tama and kung numinipis ba yung skin. And ibig sabihin nun, nagkakaroon na ng erosion ng device through the skin. So, pag nag-inspect ng skin, kasama doon yung skin, mucous membrane, ino-note natin yung color, yung texture, yung hair distribution, yung edema, venous patterns, petechiae, lesions, ulcerations, gangrene, and examine ng nails. So, pag nag-a-assess tayo ng arterial insufficiency and venous impairment, nagme-measure and nagre-record tayo ng BP. In-inspect and pinapalpate din natin yung neck vessels para makita kung meron bang jugular vein distension. Ino-note natin yung location, characteristics, and i-measure natin yung jugular venous pressure. So, yung carotid arteries, mina-measure din, nino-note din yung location and characteristics nila. So, ito, alam naman na natin na yung normal BP is less than 200, normal BP is 120/80. And, pag mas mataas doon, high blood na. So, yung pulse pressure, yun yung difference between systolic and diastolic. Normally, 30 to 20 mmHg yun. And, pag ganon, ibig sabihin, maintained yung cardiac output niya. So, itong pulse pressure, nag-i-increase siya sa mga conditions na nagpapataas ng stroke volume, katulad ng anxiety, exercise, bradycardia, reduced systemic vascular resistance, katulad ng fever, or reduced distensibility of the arteries, katulad ng atherosclerosis, aging, and hypertension. So, ang decreased pulse pressure is an abnormal condition. Nagre-reflect to na mababa yung stroke volume and ejection velocity. Nangyayari to sa mga shock, heart failure, hypovolemia, mitral regurgitation, or obstruction ng blood flow during systole, katulad ng mitral or aortic. Yung postural or orthostatic hypotension naman, yun yung kapag tumayo ka bigla or kapag tumayo ka bigla, yun yung nahihilo ka or feeling mo lightheaded or nahimatay. So, yung normal postural responses kasi dapat is yung una, yung heart rate is mag-i-increase lang siya ng 5 to 20 kumpara sa resting rate. And yung pangalawa naman, unchanged yung systolic pressure
Pero merong decrease ng 10 lang naman. Yung pangatlo is merong slight increase ng 5 mmHg sa diastolic pressure. So, a reduced volume of fluid in blood in the circulatory system, inadequate vasoconstrictor mechanisms, and insufficient autonomic effect on vascular constriction. So, yun yung mga yun yung nagkukos ng postural orthostatic hypotension. So, ito yung example, kapag nakahiga, yung BP mo 120/70, heart rate mo 70. Kapag nakaupo, 100/55, and yung heart rate is 90. Yung kapag nakatayo, 98/52, and kapag sa heart rate naman is 94. Yung arterial pulses naman, kailangan natin i-notes yung pulse rate, pulse rhythm, pulse deficit, or difference between the apical and the peripheral rate. So, ito yung pulse quality. 0 kapag walang pulse, 1 kapag weak and ready, 2 kapag diminish yung pulse, 3 kapag easy to palpate, full pulse, 4 naman kapag masyadong strong or bounding na. And that means abnormal na yon. Yung peripheral pulses, yun yung sa temporal, carotid, brachial, radial, femoral, popliteal, dorsalis pedis, and posterior tibial. And kunyari, ino-note natin or i-document natin siya as left radial +3 or +4. So, ito, shinow lang yung APET-M or aortic, pulmonic, Erb's point, tricuspid, and mitral, which is yun dapat yung ina-auscultate natin. Heart inspection and palpation. So, ang apical impulse daw is makukuha natin sa 5th intercostal space na lateral sa midclavicular line. Kapag below sa 5th intercostal space yon, diba? Normally kasi, maririnig daw natin yung apical pulse sa 5th intercostal midclavicular line. Pero kapag mas mababa doon, or mas malayo ng konti doon, ibig sabihin daw nun, meron daw ventricular enlargement sa left side ng heart, or left ventricular failure. Kapag ang apical impulse is napapalpate in 2 distinct separate areas, and yung palpation ng movements paradoxically or hindi simultaneous, ibig sabihin daw merong ventricular aneurysm na dapat nating isuspect. Yung trill naman is always an indicative sign na merong disease yung heart. Yung heart auscultation, we need to auscultate nga yung APET-M. Nanote natin yung heart rate and yung rhythm. So, yung normal heart sounds, yun yung S1 and S2. Nanote natin location, intensity, and splitting nun. While yung abnormal heart sound, yun naman yung S3 and S4. Nanote natin yung location, occurrence niya sa cardiac cycle. So, yung S3, yun yung third heart sound, yun yung gallop sound occurring during rapid ventricular filling. Kapag tayo nakarinig ng gallop sound sa patient na merong myocardial disease or merong HF and ventricles na nag-fail to eject blood during the systole, naririnig natin yung S3 sa kanila. Naririnig din natin yung S3 sa apex of the heart. Doon natin siya kadalasang maririnig. And
Normal finding lang to sa mga children and normal adult. So, yung gallop sound naman na maririnig during atrial contraction is tinatawag nating S4 or fourth heart sound. Yung S4, kadalasan siyang naririnig kapag enlarge yung ventricle or nag-hypertrophy, kaya nagkakaroon ng resistant to filling. Associated siya with coronary artery disease, hypertension, stenosis of the aortic valve, and on rare occasions, lahat ng apat na four heart sounds is pwede nating marinig. And tinatawag siyang quadruple rhythm. Yung murmur naman, inonote na, pag may murmur, ibig sabihin, parang merong regurgitation or may turbulence. Inonote natin yung location, occurrence ng cardiac cycle, occurrence niya sa cardiac cycle, nagkakaroon ng murmur kapag critically narrowed yung valve, may malfunctioning doon, kaya nagkakaroon ng regurgitation ng blood flow. So, a congenital defect of ventricular wall and a defect between aorta and pulmonary artery. Naririnig din natin yung murmur doon. Naririnig din natin yung murmur kapag mayroong increased flow of blood through normal structure, kapag may fever, may pregnancy, and hyperthyroidism. Yung friction rubs naman, maririnig natin siya sa pericarditis. Yung tunog niya is harsh, grating sound. And pwede natin siyang marinig in both systole and diastole. So, yung pericardial friction rub is naririnig siya best with the diaphragm of the stethoscope. And dapat nakaupo yung pasyente and naka-lean forward. Kapag nag-inspect naman ng extremities, yung hands, yung arms, yung legs, and feet is ino-observe natin for skin and vascular changes. Pati yung capillary refill and yung sa pulse nga and sa mga hematoma or pagpapasa. Yung peripheral edema, yun naman yung fluid accumulation sa dependent areas ng bodies. For example, yung feet, yung legs, yung sacrum. Sacrum naman kapag bedridden yung patient. Nag-assess tayo for pitting edema and clubbing ng fingers and toes. Nag-i-imply tayo ng kapag mayroong clubbing ng fingers and toes, ibig sabihin, merong chronic hemoglobin desaturation. Katulad ng sa congenital heart disease. So, yung lower extremities ulcers is ino-observe din sa mga patient na merong arterial and venous insufficiency. Kasi, parang hindi na nare-reach yung ng oxygen, yung parts na yon, kaya hindi na nag-heal yung mga ulcers. So, 0 kapag walang pitting edema, 1 kapag 2 mm, 2 kapag 4 mm, 3 kapag 6 mm, 4 kapag 8 mm.